There is time for everything. Always expect God, His goodness. Kahit na yung mga adverse, still His goodness. One thing, kung bakit nangyayari sa atin ang mga adverse situation, there's something na God wants to renovate in our lives. Kasi by nature, ito talaga, by nature, ang tao makasarili. Because of sin. By nature, ang tao ay proud. Mayabang. Kaya nga, the first pride na nakita ng Diyos ay yung Tower of Babel. They want to save themselves. They want to make a monument for them. Ang tao ay hindi talaga nananampalataya sa Diyos. Di ba mananampalataya ang tao kung talagang nasa bingit ka ng kamatayan. Pero hanggat meron siya, second priority nila ang Diyos. Now, but that's not the will of God for us when God created us. First, ang unang gusto niya ay 100% full reliance on Him. And that builds our relationship with God. Full reliance on Him. Kaya nga tayo ginilang na magkaroon ng relasyon sa Kanya because He wants you to have your faith, full reliance on Him. Not on this world. Not on your ability. Second, in the kingdom of God is humility. Iba dito sa daigdig. Sabi nga, dito sa daigdig, yung Panginoon yun, yung pinaglilingkuran nyo. Kailangan silbihan nyo at utos lang ng utos, pero hindi dapat ganyan. Kung gusto nyo maging dakila, kayo dapat ang pinakamababa. Kayo dapat ang huli. And why did Jesus Christ say that? Alam nyo, sa kingdom, sa kaharian ng Diyos, ganun talaga, humility. They are humble. Although they are God, alam nyo ba, ang Diyos ay humble? Unang-una pa lang hindi siya talaga naghahanap ng papuri, hindi tayo sinasakal at purihin siya. Hindi niya tayo pinagpapapatay kapag tayo ay nagkakasala. Actually, siya pa namatay para sa atin. Humble ang Diyos. And now, it's not just the word na ang Diyos ay pag-ibig, minamahal tayo. The Word became flesh through Jesus Christ. The very Word of God na gustong sabihin sa atin, naging tao sa magitan. And part of that, ang gusto niyang malaman, dapat nating, gusto niyang sabihin sa atin, do not love the world, be humble, have full reliance on God. And it is shown in Luke chapter 2, verses 1 to 7. The very King who created the heaven and earth, dininay ng kadaigdig, hindi binigyan ng kwarto. Alam niyo kung saan pinanganak? Sa sabsaban. When you say sabsaban, kulungan niya ng hayop. Let us read it. The very King, the King of Israel, was born in the manger. Sa Tagalog, sabsaban. Sa modern term, kulungan ng hayop. Kakaawa, no? But He is the King of kings. He is the creator of all things. Let's pray. In those days, Caesar Augustus issued a decree that census should be taken of the entire world. Kaya sa verse 2. Sa verse 3. And everyone went to his own town to register. 4. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6.
7, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in a cloth and placed him in a manger, because there was no room. Tinanggihan ng kwarto for them in the... Kung alam lang nila si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at hari ng mga hari, tatanghali hari ng Israel. Siguro lahat ng mga 5-star hotel at that time i-offer. But this time, walang nakakilala, walang nag-aalam, walang alam sa kanya na siya ang tunay na hari ng Israel. Now, may kita niyo doon na puro pagkakataon. Kung kailan nabuntis si Mary, doon pa nagtawag ng census at required umuwi sa ibang lugar. Kung kailan nabuntis si Mary at hirap na hirap maglakad, doon... No. Naka-record to? Kanina pa? Okay. Okay, nakalimutan nyo na naman. Kung kailan buntis si Mary, doon pa kailangang maglakad siya ng milya-milyang distansya from Nazareth to Israel. Para maglalakad ka, ano lang naman, mula bahay, mula rito hanggang Baguio lang naman, lakarin niyo yun. Parang ganun lang kalayo. Malapit lang. Pero buntis pa siya. Bakit ganun, ano? And then, of course, at that time, marami ang pumunta sa isang lugar. Tinataon talaga mga pagkakataon na yun. Kumbaga sa atin, para bang sabihin natin, buwisit naman itong panahon na ito. Bakit ganito pa? Bakit panahon na ito? Sana noon pa. At at that time, puno ang lahat ng mga hotels, ng mga motels, ng mga inns. Manganganak na siya, kagampanan niya. Kung bakit kung kailan pa manganak, doon pa talaga punong-puno ang mga hotel. Wala talagang tumanggap sa kanya. But God allowed that situation, the circumstances. He allowed it. Bakit? May tinuturo ang Diyos. The world is not our world. This is not really our world. We have more glorious place like Jesus Christ. Alam ni Jesus na hindi talaga siya tiga rito. He has only a mission to do, to save us. Kaya okay lang sa Kanya na siya ay hindi kilalanin. Okay lang sa Kanya na siya ay ipinanak sa manger. Okay lang sa Kanya na siya ay tuligsain, i-persecute. And lastly, okay lang sa Kanya na siya ay mamatay sa krus, alang-alang sa pag-ibig sa atin. But there is a glorious part nung muli siyang nabuhay. Ibinigay sa Kanya ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Even our Lord, hinumble down muna siya bago siya binigyan ng glorified position. He is now the Lord of heaven, of earth, and even under earth. There is time for everything. Kaya kanina, no? Kung patotoo, walang trabaho. Just trust God. Just trust God. Baka meron lang kayong may gusto lang baguhin sa inyo ang Diyos. Now, dito sa daigdig talaga, may dalawang maaring mangyari sa atin. Trials yan. Do not say it's your failure. It's just a trial. At yun nga, if there is, it's not, what do you call that, it's only redirection. It's not prostration, redirect. Nire-redirect ka lang ng Panginoon. Ako marami kong prostration. But I saw it na yung pala redirection. Kasi tayo, gusto natin, yung gusto natin. Ang gusto natin, makabundo, gaya-gaya, pride, ano? Yung kasisiyan ng laman. Pero ang gusto ng Panginoon, unang-una yung kalooban niya. Pangalawa, yung ikalalago ng yung kaluluwa. At pangatlo, to be humble like Jesus Christ. Jesus Christ is the humblest person live on earth. Siyang unang pinaka-humble talaga. Pangalawa si Moses. Sinabi yan sa Bible. And Jesus Christ shows who God is.
God is a humble God. Kaya nga, unang caroling ng nasambit ko na sa inyo yun, the first caroling ever had, doon ang mga anghel ay pumuri nung si Jesus ay pinanganak sa lupa. Pinanganak sa manger. Manger, ah. That was the first caroling. Again, kasi ang caroling ko, nung inaawit no? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Mga hindi papuri. Kasi pag sinabing caroling, papuri yan sa Diyos. Worship pa rin yan. Kaya, the first caroling, nung sinabi ng Panginoon, glory to the highest, peace to men, and favor, peace on earth, and favor to man. Kasi pinupuri nila ang Diyos. Alam niyo, ang papuri nila, hindi dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi ang Diyos dahil siya ay hari na pinupuri na talaga. Pinuri nila ang Diyos dahil nag-humble down siya. Nag-iwan niya ang kanyang trono at siya ay nagkatawang tao na isang alipin upang mamatay lamang sa ating mga kasalanan. Yun ang kanilang papuri. Yun talaga ang content ng kanilang papuri. Nagulantang sila. That was the very impossible act by God. Impossible yun. Imposibleng gawin ng Diyos yun. Walang, ang isip kasi ng tao, ang Diyos hindi pwedeng mag-humble down kasi Diyos lang nga siya. Hindi siya pwedeng mag-serve. But God showed it. Kaya talagang from one angel, thousand of angels, sumama na ng papuri kasi talagang nagulantang sila. God did it. Now, kung ang Diyos ay ginawa niya mag-humble down, alam niyo, tinuturuan din kayo mag-humble down. Huwag naman puro mga prosperity preaching. Ako, nagturo din ako ng prosperity, nangyari sa akin yun. Kasi there are two, laging meron yan, no? Laging may trials. Kasi the trial is the only way God to change us. The only way to test our faith. The only way to grow our soul. Yan lang paraan. Kaya nga may test, even sa eskwelahan, laging may test, may exam. Kung talagang ikaw ay papasa sa mga pinag-aaralan mo. Kung talagang papasa ka sa sinasabi mo sa Diyos, sa mga papuri mo sa Diyos, baka hanggang labi lang yan, baka hanggang ilong lang yan. Pero sa tunay na buhay, hindi mo siya mapapurian. Trials is part of our Christian life. Iba kasi iniiwasan pag-usapan ng trials. Even death, takot mamatay. Pero sinasabi, gusto niya mapunta sa langit. Pero takot mamatay. Part yan. There is time for everything. And now, the very example na ang Diyos ay humble, na do not love this world, love God. Do not rely on this world, rely on God. Do not have attachment on this world. Have your attachment with God. Is the very example of the life of Jesus Christ. From the very birth up to His death, pinamuhay niya ang gusto ng Diyos. Maging humble, hindi siya attached, hindi siya naghahanap ng papuri, hindi siya naghanap ng mga material na bagay. Pero siya'y tinanghal na hari, Panginoon ng buong daigdig. Now, trials makes us humble. That's the truth. Pero huwag kayong matakot dyan. And always be prepared on that. Sometimes, success made us proud. Delikado din laging success. Nagiging mayabang. Ako, na-experience ko yun. Para bang nagiging confident, nagiging mayabang ka na. Ang tingin mo sa iba nakaka-above ka. Kaya nga, in every success na inyong tatanggapin, huwag niyong tanggapin, ibalik niyo sa Diyos. Yan ang kalooban ng Diyos. Huwag niyong tatanggapin yan, ibalik niyo sa Diyos. Hindi yung, uy, galing ha, congratulations, nakapasa ka. Oh, thank you. Alam mo na, kaya ko yan Madali lang naman Hindi, balik mo sa Diyos yun. Isipin mo na ako, hindi kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi lamang sa kapangyarihan, be humble. Always be humble. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, in all our things that we receive, that we achieve, always, huwag yung tatanggapin yan. Magiging mayabang lang kayo. Ibalik nyo yan
sa Diyos. But if there is trial, always think, in all things, God is under control. Meron lamang ginagawa ang Panginoon. Do not think it is a prostration, but redirection. Mag-prostrate ka sa iyo nililigawan, redirection, hindi para sa iyo. Mag-prostrate ka sa iyong trabaho, hindi para sa iyo. Baka hindi talaga para sa iyo, merong ibang trabaho. Mag-prostrate ka sa isang profession, baka hindi talaga para sa iyo, meron talagang nilalaan sa iyo. All prostrations we have is only redirection. Mabait ang Diyos, hindi Kanya ipahihiya. Kaya si Jesus, nung hindi siya kinilala, is only redirection. Kasi nga, redirect siya sa kamatayan niya, sa katubusan sa atin. The Bible says, siya ang ilaw. Siya ay word na nagkatawang tao. Siya ay ito'y kanyang bayan, subalit hindi siya kinilala ng kanyang bayan. Hindi siya kinilala. Minsan siya naging sikat nung siya pumasok sa Jerusalem kasi sa kanyang pagpapagaling, sa pagbuhay ng patay. Ba, sino yun? Sino yun? Si Jesus yun. Aba, kayo na yung Misaya. Di yung pagpasok niya, yun yung palaspas. Hosanna to the highest, to the King, Son of David. Kinikilala na siya. Pero the next week, iba na ang tema ng mga tao. Gusto na siyang patayin. The same people na nag-welcome sa kanya sa loob ng Jerusalem, the same people na sinabing impostor yan. Kasi naman, pinoison yung isipan ng mga tao ng mga saserdote. The same people na sinabing ipako siya sa krus. Ang sakit, di ba? Prostrated siya. Kayo, nung last week lang, pinupuri niyo ako. Pinupuri-puri niyo ako. Eh ngayon, binabato-bato niyo na ako. Ang sakit. Kasi nasa Jerusalem siya, the same people yun. The same crowd. Ang sakit talaga. He was so very much prostrated to his own people. At siya pinatay. Yung pala, nire-redirect talaga siya ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, mamatay siya para sa ating kasalanan. Imagine niyo kung siya'y naging hari at that time na maaga na hindi siya namatay. Sila Abraham nandun pa sa impyerno. No? Sila David nandun pa. Hindi sila naligtas. At kayo wala kayong kaligtasan. Kasi walang namatay sa ating kasalanan. Wala. So, all frustration, all pain na tinanggap ni Jesus, it is a redirection to the will of God. Kailangan siyang mamatay. Yun ang kalooban ng Diyos. Kasi kailangan niyang iligtas ang kaluluwa ng bawat isa. Di ba na siya ay sampalin? Di ba na siya ay kutsain? Di ba na siya paratangan na impostor? Impostor ang tawag sa kanya. Alang-alang lang sa atin. Siya'y namatay talaga. God directed him to his death on the cross. And then when he's resurrected, glorious naman. Ganun din sa atin. Alam niyo, sa lahat ng trials, God will glorify you. Pero hindi pa rin inyo yan, ha? God will renovate your life into glorious state. Binabago niya kayo na maging talagang tagalangit. Because your place is not this world. Your place is for heaven. Sa heaven, walang mayabang. Sa heaven, walang makasarili. Sa heaven, walang dayaan. Sa heaven, walang siya ang bida-bida. Isa lang ang bida. Sa heaven, walang blamer, naninisit. Wala rin chismosa, lalo na. Lahat ng yan ay inaalis sa inyo ng Diyos. Kasi you are not of this world. We are for heaven's place. So trials make us humble. And the nature in heaven is humility. God Himself is the most humble living
in the universe. Kasi kung hindi siya humble, lahat ng mga hindi pumupuri sa kanya, pinagkikidlat niya na dapat yan. Pinagpapatay niya na yan. Pero hindi, hinahayaan pang mamatay na maayos, hinahayaan pang mamatay. Kasi sinabi niya, sa huli na yan, huli na yan. Ginusto nila yan, bahala sila. Kasi God is humble. He is not looking for His own praise. He is not looking na kilalanin siya Diyos. Ang gusto niya manggagaling sa puso niyo na siya ay Diyos. Na siya ay dapat sampahin. So, trials make us humble. Kaya lang, dito sa daigdig, tandaan niyo, huwag niyong tatanggapin ang papuri. Ibalik niyo lagi sa Diyos. Ito man ay pagpasa, ito man ay pag-unlad, ito man ay naging successful ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo, huwag niyong tatanggapin ang papuri. Ang papuri ay sa Diyos lamang. Jesus is an example of life of unpresuming and humility. Alam niyo, ang Diyos, hindi tulad ng tao, no? Kapag tinulungan mo, mag-expect ng tulong yan. Pati nga mga magulang, yun masakit sa mga magulang. Para bang investment ang anak? Hindi po investment ang anak. Pinalaki pa naman kita, hindi mo ako tulungan. Pasko ngayon, hindi mo ako mabigyan ng regalo. Huwag kayong mag-i-expect. Do not presume. Kung tumulong kayo, yan ay obligasyon natin. Yan ay kalooban ng Diyos. But never expect return. Dahil kapag nag-expect na kayo ng return, nanumbat na kayo, naningil pa kayo, wala na kayong award sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag mayroon kang ginawa sa kaliwa, huwag nang sabihin sa iyong kanan. Do not presume. God Himself, si Jesus Christ, kaya sinabi doon sa Bible, sa John, siya ay bumaba, nagkatawang tao, sa kanyang sariling bayan, subalit ang kanyang bayan, hindi siya kinilala. Ang sakit. The same na mga nagpuri sa kanya sa Jerusalem, anak ni David, Hosanna, the same people na nagsabing, impostor yan. Pako sa krus. Ang sakit. Pero okay lang sa kanya. Do not presume, huwag kayong masasaktan sa kapwa nyo. Mga magulang, huwag kayong masasaktan sa inyong mga anak. Mga anak, huwag kayong masasaktan sa mga magulang. Ito masasabi ko. Kaya sinabi ng Diyos, huwag kayong titiwala. Huwag yung iaasa ang iyong sarili sa tao. Kasi ang tao mismo ay may sariling pangangailangan. Away lang yan kapag kayo nagpresyon, pag kayo nag-expect, diyan nagsisimula ang away. Nagpipresume agad kayo. Do not presume. Ang tulong ay huwag nyo nang expect na babalik yan. Let the Lord help you. Let the Lord fill you. Kahit na kayo maraming tinulungan, expect from God, not from people. Kasumpa-sumpa ang taong umaasa sa kapwa. Lahat po ng kapwa, maging magulang, anak, kapatid, huwag nyo nga asahan. Kahit ang kapatid nyo mayaman, kaya si General, hindi ko inasahan yan. Hindi ako na malapit dyan. Kaya lahat ng to, purely sa Panginoon. Ayaw kong umasa. Sinanay ko ang sarili kong huwag umasa sa kapwa. Kasi ang tulong, kahit, kung talagang kalooban ng Diyos, kahit kaaway mo, gagamitin ng Diyos. Kahit hayop, gagamitin ng Diyos. Pero pag masak sa kapwa mo, ay nako, wala kang aasahan talaga. Umasa ka lamang sa Diyos. Kaya the same with God, laging sambit niya sa sarili niya, no? Ang kalooban ng Diyos ang masunod. Ang kalooban ng Panginoon ang masunod. Even in His timing, kalooban ng Diyos. Kahit kayang-kaya niya nang gawin, pero sabi niya kalooban ng Diyos. Kahit sinabi ng mga disipulo, gusto niyo, paulanan niyo ng asukre yung mga taong yan, dahil ni-reject kayo. Oy, wag niyong gawin yan. Maging humble pa rin kayo. So, Jesus is an example of life of unpresuming and humility. Jesus is an example of facing trials on earth. Example of life living in trial. From the beginning. Nabasa niyo mula pa lang sa panganak niya, puro trials na. Kung bakit yung nanay niya nabuntis sa panahon na may census, lalakad pa doon, sa panahon na walang hotel, at kaawa-awa siya ay pinanganak sa sabsaban.
hanggang sa lumaki siya, hanggang sa bago siya mamatay, puro trials yun. And Christianity is life of renovation to be humble. Actually, ang Christianity, no? Although, kaya nga it's not a bad process. Bagat masaya, no? It's the day of God. But hindi niyo maalis talaga. That's why God called you. Kaya ka tinawag ng Panginoon Diyos. Kasi gusto ka niyang baguhin. Gusto ka niya maging fit in, maging fitted sa kanyang kaharian. May mga bagay na hindi ka karapat-dapat sa buhay mo na mapunta sa langit. Kaya inaalis siya. So, Christianity is life of renovation to be humble. And other things na makaadlang upang ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos. Praise God. Kaya okay lang na may trials. Amen? Yung mga nagpatotoo, kanina parang no? Walang trabaho. Pero God, just trust God. Baka may binabago lang sa inyo. Christianity. And lastly, the life of a Christian is always submission to the God's timing. May mga relihiyon at sa kanilang submission, yung yuyuko ka, kailangan mag-submit ka sa Panginoon Diyos. Ang submission ay hindi yung outward. Hindi lang outward. Para sa kanila kasi, kailangan daw magpasakop, mag-submit sa Diyos. Kailangan ang damit mo, katulad din ang damit ng lahat. Kailangan yumuyuko ka. Kailangan, yung mga rigid ka sa mga regulation ng church. Hindi po ganun ang submission. Submission is in your heart. Our relationship with God is not an outward appearance. Our relationship with God is by the heart and individual. Ang pag-ibig ng Diyos ay pakyawan. Totoo yan. Pakyawan talaga. Pero alam niyo ba, ang pagdidil ng pag-ibig niya sa atin ay customized sa bawat isa. According to your background, according to your desire, according to your life, according to your kind of personality you have. Kaya nga ang submission ay depende sa iyong relasyon sa Diyos. Individual yan. Ang ating relasyon ay hindi uniforme sa Panginoon. Bagamat ang pag-ibig niya pakyawan, the same. Pero kapag siya nag-deal, iba ang pagdidil niya sa akin, iba sa anak ko, iba si Pastor Russell, kasi ganun niya kamahal ang bawat isa according to our need. Kaya ang ating submission is from the heart. At mapipil niyo yan kung kailan kayo susunod at dapat sundin siya. Ang tunay na pagsunod sa Panginoon is personal. Hindi pare-pareho, hindi uniform. It is in your heart. Christianity is a vision of God's timing. Kaya minsan, may mga circumstances kayo na hindi tulad ko. Ako successful sa ganung bagay, bakit kayo hindi? Kayo may mga successful sa ganung bagay, doon kayo lumalago, pero sa akin hindi pwede yan. Hindi ako tinawag yan. Kaya, ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang relasyon sa atin is always customized. Kaya nga, ang ating relasyon sa Diyos ay personal sa isa't isa. Tinatawag kayo ng Diyos. May sinasabi sa inyo ang Panginoon Diyos, pakinggan niyo yan. Merong tinatanim sa inyong puso ngayon, makinig kayo na. Magsubmit kayo, magpakababa kayo sa harap ng Diyos. Tayo lahat magsitayo. Now, I tell you, sinasabi ko sa inyo, ang Diyos hindi siya nagtatag ng relihiyon. Walang relihiyong sinabi ang Diyos dito. Jesus. Bagamat nabanggit yung Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, pero yun ay kapulungan. Ibig sabihin kapulungan ng kumasamba kay Kristo, kapulungan ng sumasamba sa Diyos. But He did not create a religion dito sa lupa. Alam niyo, sinabi niya, relasyon. Ako ang daan. Ako katotohanan. What's the meaning of that?
Hanapin mo ang katotohanan kay Jesus. Ang relasyon mo ang magdadala sa iyo sa Ama. Ako lamang ang daan. Hindi kayo makapunta sa Ama unless sa pamamagitan ko. Maghanap kayo at pag-aralan nyo ang Bible kung meron siyang tinatag na reliyon. Wala. But he was yun ang misconception nila. Nung sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, hindi kayo makakapunta sa Ama unless sa magitan ko. Actually, what is building is your relationship with God. With Him. And that makes you change your life. That makes you born again. Kasi, by the time na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, kumikilos na siya sa buhay mo upang gawing humble ang iyong kaluluwa, upang ang kaluluwa mo makabundo ay mag-rely lamang sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, upang maliwanagan mo ang kalooban niya. God is creating relationship with you. Panginoon, salamat, O Diyos. Ikaw ang daan ng katotohanan at ang buhay. At ikaw ang halimbawa ng tunay na pamumuhay dito sa lupa. Na hindi dapat kami maging attached sa daigdig, na dapat kami maging humble, at dapat kami ay fully relied on you sa lahat ng bagay. At lahat ng circumstances na nangyayari sa amin ay kontrolado nyo. There is no more prostration but redirection. Mga kapatid, sabihin niyo yung sasabihin ko. Sige, sumunod kayo sa akin, Panginoon Diyos. Sige, sumunod kayo sa akin, Panginoon Diyos. Salamat kay Jesus na siya'y ipinanganak dito sa lupa. Siya ay nabuhay na banal at mapagkumbaba upang makita ko ang katotohanan sa tunay na buhay. Siya'y namatay sa krus para sa aking kasalanan at muling nabuhay para sa aking buhay na walang hanggan diyan sa inyong kaharian. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking pagkakamali. At Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Pinatatawad ko rin ang lahat ng tao na nagkasala sa akin. At turuan niyo ako na mabuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Huwag na kayo sumunod sa akin. Panginoon, salamat sa mga tao narito, O Diyos. Fill their hearts with your love, with truth, with your spirit. In the name of Jesus. Amen. And God bless you.